Yan, magandang gabi mga kaplaneta at mga kapanalig sa Panginoon. Welcome uli sa Usapang Biblia. We are now episode 12. Okay. At ito ang ating magiging topic ngayon. Ayan. So, the positive confession theology misconception. So, part 2 na po tayo ngayon. Ano? Ayan. So, without further ado, let's go to our discussion. So, konting recap po tayo. So, sa part 1, ay ito ang ating napag-usapan. So, dinefine natin, Part 1, we look at the definition of what is the definition of theology. Okay? Ayan o. Sandali ha. Ako. Ayan. So, sabi dyan, we discuss sa part 1 yung what is positive confession theology. Yan, Tapos pinag-usapan din natin problems with positive confession theology. At pangatlo, misinterpretation of God's promises. Ayan yung nakaraang pinag-usapan natin. Ngayon ay dito na tayo sa part 1. Right? Part 2. So dito sa part 2, ito ang ating pag-uusapan ngayon, deceptive nature of positive confession. Pangalawa ay panglima, biblical perspective on negative confession. Pang-anim, evaluation of positive confession's value. At finally, my final thought or conclusion. So, sige, tignan na natin. So, I suggest kung di nyo pa napanood yung part 1, balikan nyo mamaya. Panoorin nyo po sa replay. Okay, so, dito sa deceptive nature of positive confession, okay, so, ito yung, sabi rito, sa deceptive nature ng positive confessions, okay, una, letter A, assertion of future events with no basis. For example, falsehood in positive confessions about oneself. Second, disturbing confessions about others. Ano ba ibig sabihin yan, Yan yung tipong, di ba, yung kunyari magko-confess ako o magpo-proclaim ako nang kunwari magiging para sa sarili ko, for my personal, yayaman ako itong 2024. I declare it and I claim it. Yan, I declare it and I claim it and I decreed. Yan yung mga nakakabit dyan sa positive confession. At minsan naman ay sabi dito ay minsan naman para sa iba, disturbing confessions about others. Kunwari ganun din. I declare and I decreed that you will become rich this 2024. Ayan, yung mga ganyan. But actually there's no basis. Basta na lang sinasabi na lang, wala naman talagang basihan. Tandaan natin, sa mga Kristiyano, nowhere in the Bible sa mga Kristiyano na ipinangako ng Diyos na payayamanin tayo. Ang sinasabi lang ng Biblia, for example, Hebrews 13:5, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kung halimbawa may mga problema tayong kinaharap, sinasabi ng Diyos we can ask for help sa ating Diyos. We can pray, we can ask for help. Pero yung ganito na walang turong ganyan sa Biblia na if you will possibly confess na yayaman ka, yayaman ka. Walang ganyan, So, tingnan pa po natin yung itinuturo dito under this positive confession theology. Yan, so meron tayong tinatawag na biblical perspective on negative confession. So dito naman, dito kasi sa positive confession theology ay itinuturo, di ba, dito na yun nga, dapat puro positive lang ang ating sasabihin, pati sa iisipin dapat positive lang. Huwag tayong iwasan natin yung mga negatibo. Hindi dapat yan ang mga binibigkas natin. Kahit nga iniisip, hindi dapat yan. So allergic
sa mga sumusunod nito, mga followers nitong positive confession theology, allergic sila sa mga bagay na negative. Ano ba sinasabi ng Biblia about negative things? Halimbawa, makikita nga natin dito yung example dito, na examples from Psalms chapter 52 verse 22. Tingnan natin itong Psalms 52 verse 22. Psalms 55. Naduling tayo. Psalms 55, Okay. So medyo naglalag ang ating browser. Yan, Psalms 55 verse 22. Sabi dito, ilagak kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayan ka at ipagtatanggurin. Ang taong matuwid di niya bibiguin. So, ang nakikita natin dito, halimbawa ito sa Psalms 52 verse 22, na talagang itinalaga ng Diyos na magkaroon ng mga suliranin sa buhay ng tao, not only sa mga unbeliever, but of course even to the believers. Kasi tulad na sinasabi rito, expected na sa isang tao ay makaranas siya ng mga suliranin. At bakit pinahihintulot ang mga suliranin? Upang matuto tayo, sabi ito, ilagak kay Yahweh, upang matuto tayong maging dependent sa Diyos, o umasa sa Diyos. Ang isang purpose ng mga negative things, o mga problema sa buhay, ganyan, para matuto tayo na umasa sa Diyos. Kaya nga may tinatawag na panalangin. Kung wala tayong palang problema at wala nang negative na mangyayari sa ating buhay, then there's no need for us to pray. One purpose of prayer is of course to ask help, to be dependent sa ating Diyos. So, yan, So, tinuturo ng Biblia na talagang na meron talagang mga negative things na mangyayari sa buhay ng tao. It was decreed by God, ano pa sinasabi rito sa isa pa example? For example, yung halimbawa ni Jesus Christ, in Matthew chapter 26 verse 39. Tingnan nga natin itong Matthew 26 verse 39. So makikita natin na yung positive confession theology na dapat puro positive lang, that is actually not biblical. Kasi talagang ang mga negative things ay kasama yan sa mga itinalaga ng Diyos na mararanasan natin mga tao para matuto tayong umasa sa Diyos, magtiwala sa Diyos at humingi sa Diyos. Sabi rito verse 30, lumayo siya, speaking of Jesus Christ, ng kaunti, nagpatira pa siya at nalalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So nakikita natin dito, na mismo si Jesus, nung siya naging tao, dinapuan na rin siya ng mga suliranin. Kaya tama sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:11, kahit sino ay pwedeng dapuan ng malas. Basta ikaw talaga ay namuhay rito sa mundo, kasama po, bahagi na sa buhay ng tao ang magkaroon ng mga negative things. Si Jesus mismo, at tignan mo kung paano ang ginawa ni Jesus dito sa negative na mangyayari sa kanya. Nanalangin siya, Ama ko, kung maaari po, sabi niya, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito. Ay bawal na bawal to sa positive confession theology. Tignan mo, pag positive confession theology kasi, ang gagawin dito, Ama ko, wala na yung kung maaari po, di ka na nakikiusap, hindi ka na humihingi, hindi ka na nagre-request. Kung hindi, inuutusan mo na o dinidiman mo na. Ayan, positive confession theology that is demanding, not asking, not requesting. Si Jesus hindi positive confession ang ginawa niya, kung hindi, Ama ko, kung maaari po, humihingi siya ng request sa Ama, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito, yung negative things. Pero dinuktong ni Jesus, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. Sa positive confession theology, wala na itong kalooban ng Diyos. Kasi pag positive confession theology, sinasabi na natin na ilayo mo sa akin ang kopang ito, ganun lang, wala na yung karugtong na pero masunod kung ano ang iyong kalooban. Nakikita natin. So sa positive confession theology,
Yeah, we are bending the will of God towards the will of men. We are demanding God. We are not anymore asking or requesting God. At sa konsepto ng positive confession, pag ginawa natin ito, lumalabas, walang choice ang Diyos. Wala siyang sariling free will, kung hindi ang tao na lang ang nasusunod kapag yan ang konsepto ng confession theology. Di ba? Grabing maling-mali, ano? Tingnan natin uli. So, nakikita natin, biblical perspective on negative confession, talagang it is taught by the Bible na meron talaga mararanasan mga negative things sa buhay ng tao. Next, sabi rito, B, rejection of a simplistic view of God as a cosmic Santa Claus. Parang sinasabi po dito na ganun na lang. Kapag ginamit itong basta ginawa mo ang positive confession, nagmumukhang ang Diyos ay parang Santa Claus na lang, na puro na lang magaganda ang ibibigay sa atin, at para bagang wala nang will ang Diyos na iparanas din o ibigay sa atin ang mga negative na bagay. Titingnan natin ang Isaiah 45 verse 7. Nagbibigay din ng Diyos ng mga hindi magagandang bagay. Masahin natin ang Isaiah 45 verse 7. Okay, sabi rito, ako ang lumikha, yung ako dyan, ang Diyos yan Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Kita niyo, no? Hindi lang puro positive, Pinaparanas, pinapadala, pinahihintulot din ng Diyos ang negative, ang kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Take note, siya ang nagpapasya, hindi ang tao. Diyan sa positive confession theology, pag pinasya ng tao na halimbawa huwag siyang magkasakit, sasabihin niya, I declare and I decreed that I will not sin, I will not get sick. Hindi tayo ang nagtatalaga, kung hindi ang Diyos ang nagpapasya, at kung ano ipinasya ng Diyos, yun ang mangyayari. Ayan. So, ano pang pwede nating pag-usapan dito? Next. Punta naman na tayo dito sa next. Ito sabi dito, evaluation of positive confessions value. Ito yung pag-uusapan natin dito, kung ano naman ang kapakinabangan. May pakinabang din naman dito sa positive confession So ano yung kapakinabangan niya? Letter A, psychological and physiological benefits. For example, ng psychological confidence. Kapag sinabi mong, mananalo ako sa labanan, I confess it and I decreed. Ang maganda lang epekto nito ay nagtitiwala, nadadagdagan ng confidence. Kaya kapag sa laban mo, dahil yun ang mindset mo, na kumbaga sa na mental condition ka na mananalo ka, kaya nadadagdagan ng kumpiyansa o confidence kapag lumaban ka na. Ngayon din, nakakapagdulot din to ng relaxation. Halimbawa, problemado ka, tapos kinonfess mo na kunwari mananalo ako sa laban bukas, o yung worry mo nababawasan na dahil nga naniniwala ka nga psychologically na mananalo ka, so naalis yung mga worries mo. O ganyan din, nagkakaroon ka ng creativity because of this positive confession. Pag sabi mong mananalo ako, magwawagi ako, mas lalo kang nagiging creative. Lahat yan magkakakonect yan, pag may confidence ka, mas lalo kang nagiging creative kung ano yung gagawin mo. Ano pa? Sa physiological benefits, number 2, positive impact on health. Nakakatulong din sa kalusugan. Pag sinabi mong gagaling ako, alam ba yung mga, di ba, may mga sakit. According to studies ng mga doctors and even scientists, talagang nakakatulong sa tao yung pagiging positive thinking ka. Kasi pag masyado ka nag-worry, mas madali kang nagkakasakit, mas mahirap kang gumaling. Proven na yan sa study, pero pag positive thinking ka, nagagaling ka, nakakatulong yan. Nakakatulong din yan sa paggaling ng isang tao. Okay? Ano pa yung benefits na makikita natin dito sa positive confession theology? Yun na yun. So, pero namang nadudulot na maganda ito. Ang hindi lang kasi nga maganda,
yung nilalagyan kasi ng notion na itong positive confession na tila may kapangyarihan at kung ano sinabi mo, yun talaga ang mangyayari. But hindi laging ganun ang case. Although merong benefit na nagagawa ito. Okay? Pero ikinokorek lang natin dito kasi yung mga maling notions about this positive confession. Okay? Ayan, tingnan na natin yung danger. Next. So dito na tayo sa may final thoughts, ano? Ito yung danger lang kasi dito sa positive confession. Okay? The dangers it implies. The danger of positive confession theology is that it makes God appear unreliable and a liar. If we confess positive things in faith and they do not happen, the issue is not our faith, but rather that God is deemed unfaithful, as He promised that whatever we ask positively will come to pass. Kikita natin. So yung isang maging danger yan. Lumalabas na unreliable, unfaithful ang Diyos o sinungaling siya kapag ginamit natin itong positive confession theology. At kasi nga, di ba, tapos babakapan pa mga passages na halimbawa, ask whatever you desire, it shall be given unto you. O sinabi naman ng Diyos yun, tapos in-apply mo itong positive confession ngayon, tapos hindi nangyari. And then lumalabas, sinungaling ang Diyos. Lumalabas, wala namang problema sa faith ko. Bakit hindi nangyari yung kinonfess ko? Positive ko namang ginawa yun. So, what does it imply? It implies that God then is a liar. He is unreliable. He is unfaithful. Hindi pala maaasahan ang salita ng Diyos. Nakikita natin yung danger nito. Well, napakita natin kanina na ang totoo, hindi naman ganyan ang tinuturo ng Biblia. Kaya nga lagi ko sinasabi sa programa natin ito. Wala namang ipinangako ang Diyos na magiging best life tayo rito sa lupa. Magiging perfect ang life natin dito sa lupa. Ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo, makakaasa tayo ng tulong sa Kanya. Okay? So, ibig sabihin, makakaranas pa rin tayo ng mga negative things. At pag ginamit natin yung positive confession, hindi kasi dapat ganyan. Hindi yung positive confession, I declare and I decree, hindi ganyan. Kasi yan, you are bending the will of God towards your own will. Ang tamang tinuturo ng Biblia, ask. Ano ba ibig sabihin ng ask? Mag-pray, humingi tayo katulad ni Jesus, Ama, sabi niya. Kung maaari po, sabi niya, ay alisin mo ang kopa ng paghihirap nito sa akin. Pero hindi ang kalooban ko, hindi yung may positive confession. O hindi, Ama, ang kalooban mo ang siyang masunod. Yun ang tama. We are praying, we are asking, we are not declaring and decreed. Alam mo yung declare, okay lang Kasi pag sinabing declare, ang ibig sabihin ng declare, pinaparaphrase mo lang yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Pero ang danger na sumunod, yun ay decree. Nig dyan na mga nagsasabing Kristiyano, lalo ng mga nagtuturo dyan, yung decree, I decree. Ang Diyos lang ang nagdi-decree because the meaning of I decree, itinatalaga ko. Hindi po ang taong nagtatalaga na nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos po may kapangyarihan nun. Huwag nating agawan ng role ang Diyos. It is only God that decree. Siya yun lang nagsasabi ng I decree. Hindi tayong tao. Okay? Ayan. I hope nalinawan po tayo dyan. Ano pa yung next danger po mga kapatid? Ayan. Acknowledgement that blessings are not contingent on the strength of one's faith but on God's plan and power. Ito pa kasing ini-imply nitong napapansin natin ini-imply dito sa positive confession. Lumalabas na yung pananampalataya natin ang siyang nagdidikta ng mangyayari. Napaliwanag na natin sa part 1 yung yung unilateral covenant at bilateral covenant. I-review nyo na lang yung part 1. Tandaan natin sa unilateral, God has a plan. Okay? At hindi niya kailangan ng cooperation ng tao para matupad yung plano niya. Okay? Under the unilateral covenant, it does not require faith. Katulad nung nangyari nga sa John chapter 9, na kung saan talagang isinilang
yung tao doon na bulag kasi it was decreed by God na talagang isisilang siya. Ngayon, yung naipaliwanag na natin, but faith, ginagamit ng Diyos yan doon sa tinatawag na bilateral covenant. This time, it requires the cooperation of man, at kasama dyan yung pagbibigay ng Diyos ng pananampalataya sa isang tao. Using that faith ay matupad yung plano ng Diyos. Yan, So, I hope, mga kapatid, this enlighten us, itong teaching dito sa Positive Confession Theology. Again, I recommend na panoorin mo ang part 1 para mas maintindihan mo itong pinag-uusapan natin dito sa part 2. So, purihin ng Diyos at natapos na itong episode 12. At abangan natin yung episode 13. Of course, I'm going to pray kung anong leading ni Lord, kung anong magiging next topic natin. But pwede rin kayong mag-comment para pwedeng yan ang maging next topic natin. Ayan. So, diyan na tayo magpapaalam. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung hindi pa kita subscriber, you subscribe and like na rin and share para marami pong maabot itong ating programa at magamit para sa karangalan po ng Diyos. Okay? At dito na po tayo ng pagpapaalam.